Yes. Okay. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for your amazing grace in our lives. Thank you, Father, for your always been there for us, to teach us, O Lord God, and to show us the way, and to increase our faith, Lord, by the teaching of the Holy Spirit. Thank you, Lord, that you have given us wisdom and understanding to know the Holy Spirit, as it is written in the Bible, and that, O Lord God, we will be able to relate everything that is written for our own good and for our faith to grow. Thank you, Lord, that all these people who are joining right now, Lord, you hold them in your right hand and you cover their families with the blood of Jesus. And the Lord God, no matter how hard the day's work and how tiring they are feeling right now, I pray for your strength and I pray for your comfort to cover them, to fill their hearts with joy and peace, Lord God, that they may enjoy this teaching. That, Lord God, the words that you would speak would truly be piercing to their hearts, O Lord God, giving them a renewed strength and a renewed mind. Father, may you lay your hands upon them and heal their bodies. May you lay your hands upon them, Lord God, and heal their broken hearts. For whatever things that has been done today, or whatever things that has been heard, it may be painful, it may be destructive. Lord God, your word will comfort them. Your word will wipe away every tear and wipe away every pain. Father, we commune with you today. May we find love and joy in your presence, we pray. And we ask the Holy Spirit right now to fill us all in all and to speak to us tonight, we pray. In Jesus Christ's name, amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Batid kong meron sa inyo na marami kayong pinagdaanan sa araw na ito. And I understand. That's why I prayed that way. Na mapawi yung ating pagod ng ating katawan mula sa trabaho, at hindi lamang pagod sa katawan, kundi pagod sa isip, ano man ang salita ang nangyari sa araw na ito ay the Lord will heal us and restore us. Amen? Amen. Hallelujah. I would like to thank God because God is so faithful in His words. Alam niyo yung sa Hosea 4:6, ang sabi ng Panginoon is that, sa words ni Lord, doon mo makikita yung kanyang blessing. Kahit mukhang hindi blessing ang sinasabi niya, if you understand it, wisdom pala yun. And it will bless you. Dahil sinabi nga natin, ang wisdom accompanies discernment, understanding, and judgment, good judgment. Kaya sa Isaiah 4:6, ang sabi ng Panginoon, my people are destroyed for the lack of knowledge. Because you have rejected my knowledge, I reject you as priest, and I will forget to bless your children because you did not obey my commandments. So, kung kukunin talaga natin yan, yun ba talagang sinabi? Teka nga, kukunin nga natin ang Bible. Nandito lang ang Bible eh. Pinaparaphrase ko na lang yun. Yun kasi ang alam ko, teka. Wait. Tingnan natin. Hallelujah. Kasi he's saying something that you missed. Hindi mo naunawaan. Yun pala yun. Blessing pala yun. Although, napagalitan tayo ni Lord. Pero blessing pala yun. Okay, let me read it again. Sabi niya,
My people are being destroyed because they don't know me or lack of knowledge. Since you refuse to know me, NLT po ito, I refuse to recognize you as my priest. Since you have forgotten my laws, or you have forgotten the laws of your God, I will forget to bless your children. Hallelujah. Although pagtingin mo ito, hindi ito blessing, the usual blessing na iyong nababasa. Pero sa totoo lang, blessing po ito. Paano? Yung kabaliktaran niya, kung sinunod mo, blessing. Ito ha. So, kung hindi tayo mag-aaral sa salita ng Diyos para kinlanlin natin siya, so, i-reject din tayo ni Lord kasi ayaw natin siyang kilanlin. Ang ibig sabihin, pag kinilala mo si Lord, hindi ka niya i-reject. Tatanggapin ka niya kasi kinikilala mo siya. Nagpapagal ka para makilala mo siya. Pinag-aaralan mo ang kanyang mga salita. Ganon yon kapag gusto natin siyang makilala at pinag-aralan natin ang kanyang mga salita, nire-recognize natin siya. Kapag lalo na pag nilakaran natin ang kanyang mga salita. Ngayon sabi niya dito, since you have forgotten the laws of your God, I will forget to bless your children. So kung hindi natin kakalimutan sa araw-araw ang salita ng Diyos, ang kanyang mga batas, pinapatupad natin ito sa buhay natin, maya-maya sa ating isip, sa ating puso, sa ating mga desisyon, sa ating mga pananalita, pinapatupad natin ang batas ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga sa pamamagitan ng ating mga salitaan, kaisipan, action, lahat. Ano man daw mangyayari? Hindi niya kakalimutang i-bless ang ating mga anak. Yun ang ibig sabihin nun. So, is blessing. Kumisan, ang sinasabi ni Lord, mukhang hindi blessing, pero pag tiningnan mo, blessing pala yun. Hallelujah! Medyo baliktad lang ang pagkasabi. Pero, pag inunawa mo, blessing pala yun. So why I'm saying this? This is not a part of my teaching. This is not a part of the Holy Spirit teaching. Sinasabi ko to kasi gusto kong magpatotoo. Amen. Hallelujah. Sandali lang. Mawalan ako ng baterya. Can you pindot-pindot here? Para magkaroon ako ng baterya. Ayan. Thank you. Today, pinatawag kami sa school after Tyson C. morning devotion. At sabi ko nga daw, pinatawag tayo ng teacher, yung head ng alumni. So, pumunta kami, naghintay kami ng konti, at dumating nga siya, si Mr. Balaan. Ma'am, sabi niya, ay, kumusta po? Sir, sige po. Sandali lang ha. Sabi niya, sige. So, nothing was promised. Kasi dumating yung anak ko, dahil pinatawag din siya. Tapos doon ay inaward si Judah ng full scholarship. This is now the 4th year consistent na scholar. Full scholarship, no? Nung tinanggap ko yung awarding sa kanya na for the whole school year this year na siya ay full scholar, naalala ko kaagad ang Hosea 4:6. Sabi ko nga, yes. Kung ano yung pagsunod natin sa Panginoon, pagsunod sa kanyang mga batas, ang mag-benefit sa pagsunod natin, hindi lamang tayo, pati ang ating mga anak. So kung gusto mong i-bless ang iyong mga anak, maging successful sila, kailangan ipakita mo sa Diyos ang iyong buong pusong pagsunod sa kanyang mga batas at pagpalain niya ang mga anak. Sabi niya I will not forget to bless your kids, your children, kung susunod tayo. Pero kung ayaw nating mag-aral ng kanyang salita, ayaw natin siyang kilanlin, ay sabi niya, hindi lang tayo ang i-reject niya.
kakalimutan din ang ating mga anak na i-bless. No? Napakahirap nun. Nakita ko po na ganun ang Panginoon. Kaya sinunod ko nung second year pa lang, grade 7, grade 8 pa lang, sabi ng anak ko, "Ma'am, I am consistent honor." Kasi mula elementary hanggang high school. Sabi ko, "My son," sabi pa niya, "So, therefore, I am obedient to God." Sabi ko, "My son, your favor that you receive is not even your obedience right now. That is not yet your obedience because you're not obedient to mommy." What? But I did. No, no, no. That is mommy's obedience to God and He was blessing you. Oh, ganun. That is Hosea 4:6. Kaya ikaw ang sumunod para hindi kakalimutan ni Lord na pagpalain ang iyong mga anak. Amen? Ang dali lang daw, ganun lang pala yun. Yes, ganun lang. Madali lang. Hindi mo pahirapan. Hindi po natin pinapahirapan ng mga tao sa salita ng Diyos kasi mahirap na nga, papahirapan mo pa, ano na lang. No? Kaya we make it easy for you to understand. Ayan, at maraming salamat sa inyong pagbati. Sobrang tuwa ko po kasi wala po talaga akong papaaral sa anak ko. But God has a lot of money. No? God is very rich. Sabi ko, "Lord, wala akong pera. Sunod ka lang." Sabi ni Lord, di pinaaral niya yung anak ko. Consistent. 4 years na ngayon. Wala pa yung elementary, Yung elementary, yung consistent na honor niya, hindi pa siya scholar noon, no? Pero, kinontinue natin yan. Pagka high school, talagang sunod-sunod. Amen. So, may yung mga may anak dyan, isulong nyo ang pagsunod, pagpasakop sa salita ng Diyos. Gawin nyo araw-araw at yung mga pasaway na anak nyo ay hipuin ni Lord, babaguhin at para magiging blessing sa buhay nyo. Amen. Tapos ituro nyo rin sa mga anak na sumunod din sila para yung mga anak nila hindi rin kalilimutan ni Lord. Ganyan. Di ba? Hallelujah. Nakakuha kayo ng ano ngayon. Bagong wisdom. Di ba? Bigyan natin ng example yan. Hindi lang ako. Si David. Akala mo si Solomon ay ang relationship na kay God, yung pagpapala ni God ay dahil sa kanyang ginawa? Hindi. Dahil kay David. Kaya niya pinagpala si Solomon. Dahil kay David. Sa relationship ni David kay God. Ganun. Tingnan mo si Solomon. Wala siyang relationship kay God. No? Ano nangyari sa kingdom? Nahati at nabigay sa iba. Kaya, turuan mo yung ikaw, isulong mo yung obedience mo, magtiwala ka sa Panginoon, gawin mo lang yung utos niya, yung pasaway mong anak, magiging matuwid. Because God will surely make him straight or make her straight. No? Okay. Okay na. Kaya na. ということで、政府や自治体などからの状況に応じた防災対応を取るよう呼びかけています。Praise the Lord. Hallelujah. Meron palang ng ibang nagturo. Amen. Hallelujah. May translation. Thank you, Lord. Amen. Praise God, praise God. Ayan. Okay, so tuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Katulad ng sinabi ko, may tanong ako sa araw na ito. Amen? Yes, thank you. Thank you sa inyong pagbati. I'm sharing that, so I'm releasing
what do you call this? Revelation. Para kayo din ay magka-breakthrough din kayo sa inyong mga anak. Amen. So, naalala nyo pa ang ating mga turo? Grabe na kayo. Dapat maalala nyo. Kasi, hindi naman masyadong malayo ang araw na hindi tayo nagturo eh. Ilang araw lang, di ba? Amen. Hallelujah. Okay. Let me share it. Naalala nyo pa ito? Yes? Sabi nga, yes, Pastora. Naalala pa namin yan. Amen. Ano nga yan, Pastora? Bala kayo. Amen. Buti na lang si Dandan, sabi niya, yes po. Ayan. So, itong diagram na ito shows na ito yung God mo. No? Hindi ito ang omniscient si God the Father, ang omnipresent si Holy Spirit, ang omnipotent si Jesus. Hindi ganoon ha? Lahat sila merong ganitong character ang kanilang power. Lahat sila. Amen. Teka, sandali lang. Excuse me. May gagawin lang ako sandali. Sandali lang. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Oh no. Yan. Hindi siya lumalabas. Ano ba yan? Teka, sandali mga kapatid. Hindi lumalabas. Sandali lang. Iusin ko lang konti. Bakit ganito? Bakit ganun? Hindi. I think it's okay. May nangyari. Ayan. Nasaan na yun? Ito. Okay. So, bawat isa sa triune being, merong ganitong character. Bawat isa. Pero si Father is also omniscient, omnipotent, omnipresent. Ang Holy Spirit, omniscient, omnipotent, omnipresent. Okay? Bawat isa sa kanila. Si Christ, omniscient, omnipotent, omnipresent. Okay. Si Emmanuel, omniscient, omnipotent, omnipresent. Di ba? Sinabi natin yan. So lahat sila merong ganyan. Liban lang, sinabi natin last time. May tanong tayo last time. Pero bago dun sa tanong na ito, it shows na ito ang diagram ng character ng ating the character ng ating Diyos, ng kapangyarihan ng ating Diyos na nagpapakita na wala talaga tayong dapat kakatakutan o alalahanin kasi ito yung kapangyarihan ng iyong Diyos. Kaya sabi doon, anong scripture yon? Nagsasabi, greater is He who is in me than he who is in the world. Kasi bakit? Siya ay ang yung He who is in you is omnipotent, omniscient, omnipresent. Diba? Meron ding scripture na nagsasabi, if God is with us, who can be against us? Tama. Kasi your God is omniscient, omnipresent, omnipotent. Lahat ng yan. Kaya nasasabi ng scripture yon. Your God is undefeatable. Kasi siya ay omnipotent, omniscient, omnipresent. So, wherever you go, nandoon si God. Whatever you do, He will give you wisdom. Whatever you need, He's all-powerful. Nandyan lahat ng iyong need. Kaya, you can rely on Him. Amen? Amen. Okay, naunawaan po? Amen po. Okay. Maliwanag Amen. naman yun, ano? Maliwanag. So, naunawaan nyo na ganito pala ang aking Diyos. Hindi pala ako dapat matakot sa multo dahil ang aking Diyos ay omniscient, omnipresent, omnipotent. Hindi pala ako matakot sa tao sapagkat si Lord is omniscient,
omnipresent, omnipotent, who is able to help me. Tulad niyan, sabi ko, Lord, yes, thank you, Lisel. Lord, pengi ng reimbursement. Kasi may binili ako para sa anak ko. Sabi ko, Lord, pengi ng reimbursement. O di binalik sa akin. Nag-reimburse si Lord today. Thank you, Lord. Anything you need, nasa iyong Diyos because He is omniscient, omnipresent, omnipotent. Hallelujah! Hindi ko na alam kung ano pa paano i-describe ang iyong Diyos that you would understand His power. Okay, so last time, we asked this question. Ito yung tanong natin last time. Alin sa katangian ng kapangyarihan ng Diyos ang hindi pa nakikita sa buhay ng Panginoong Hesukristo? Bago siya pinako sa krus, namatay, at muling nabuhay. Ang sagot natin ay Omnipresent. omnipresent. Kasi hindi siya pwedeng mag-omnipresent dahil sa limitation ng anong limitation? Po. Okay. So, kayo ba ay tinanggap nyo yon? Apo. Amen. Yes po. Amen po. Amen. Para maunawaan natin na kailangan, katulad ng Panginoong Hesukristo, sabi ni Paul, we all need, kailangan nating mamatay minsan sa katawang ito upang tayo din ay mag-glorified. Diba? Mag-glorified. Amen. From corruptible to incorruptible. Kasi sa Judgment Day, bubuhayin ang lahat ng namatay. At yung namatay sa righteousness, ibig sabihin, lumakad sa katuwiran ng Diyos habang siya ay nabubuhay at siya ay namatay, ay babangon in the righteousness of God. Ang kanyang katawan will be transformed from corruptible to incorruptible, katulad ni Jesus. Sabi ni Paul yan. At alam mo yan. Sabi niya, in the twinkling of an eye, mamimit natin si Lord at ma-change ang ating katawan. Wow, sabi ko, ang ganda. Maging katulad ka ni Jesus. Ang iyong, hindi lamang na ikaw ay na ikaw ay magiging immortal, but also ma-transform ang iyong body katulad niya. Hallelujah. Kaya, kapag naunawaan mo yon, excited ka sa iyong redemption. And, kasi na-redeem ka na sa iyong salvation, sa darating na, sa kanyang muling pagdating. Kasi, mababago ka. Naunawaan ba yon? O, Amen. hallelujah. Okay, naunawaan na yon. Ang sunod kong katanungan ay ito. Relate lang dito. Para gusto nating ma-check kung naunawaan niyo ba talaga ang sinasabi natin sa ating pag-aaral. Yan. Basahing maigi, unawain, huwag magmadaling sagutin kasi kailangan mong ipaliwanag. Pinag-aralan na natin ng matagal ang Holy Spirit, ang katangian ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, ang tanong. Kung ang Panginoong Hesus ay ating tagapagligtas, ano naman ang bahagi ng banal na Espiritu sa ministeryo ng Panginoong Hesus ayon sa ating diagram? Ano yung diagram? Kanina. Ito. Omniscient and omnipotent po. Yon. Yon ang diagram. Yan ang diagram natin. Ano ang bahagi ng pagiging omniscient, omnipotent, omnipresent ng Holy Spirit sa ministry ni Jesus? Ipaliwanag mo. Sige. Bigyan ko kayo ng 3 minuto na magbuklat ng iyong Biblia, maghanda ng iyong sagot,
Ayoko nagmamadali kayo. Think, 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 think. Ask the Holy Spirit. Miss Universe na naman tong tanong na ito. Bahagi ng banal na espiritu sa amin. Hindi, kakain muna ako ng pizza crust. Siguro pag may kape. Yung gustong sumagot, magtaas lang ng kamay, ha? Manahimik ka kayo sumagot. Sinabi mo na ba kay Kenneth, Yogi? Yan po nga yung estudyante ko. Yung nagbukas ng mic, tatawagin ko, ha? Sasagot yung nagbukas ng mic. Hallelujah. Sino kayong tatawagin ko dito? Nakasara lahat ng mic, eh. Okay. Sandali, 3 minutes na sabi ko, eh. Konti na lang. Okay, time is up. 3 minutes na. Sino ang unang sasagot? Mag-volunteer para hindi na ako tatawag. Sinong gustong sumagot? Pastora, try po ako. Yes. Pag nagbukas, nasaan yun? Dito po ako. Kasi naka-connect sa TV. Okay. Sige po. Di ba pa umakyat si Jesus? Saan siya Umakyat siya sa Jesus. Ay, dito kada doble po. Sige. Umakyat si Jesus. Sorry po. I-close yung volume ng gadget nung isa. Isa lang ang mag-open ng volume kung ilang gadget yan. Okay. Yan, para hindi mag-echo. Yes. Okay na po. Si Jesus po, nung umakyat siya sa langit, iniwan niya sa atin ng banal na espiritu. Tapos sa ating diagram, natin, He give us wisdom, knowledge, and understanding po. Yan po yung ang bahagi ng ministeryo ng banal na espiritu sa atin. Tapos, kinu-convict niya tayo every time we commit sin po. And then, His advocate, tinuturuan niya tayo, pag humingi tayo ng wisdom sa Kanya, especially sa pag nagbabasa tayo ng Bible, binibigyan niya tayo ng kaalaman para maunawaan natin ang ating binabasa po. At kung meron man po tayong may nag-aano sa atin, may nagper-persecute, siya po yung tumutulong sa atin para po binibigyan niya tayo ng peace. Pag humingi tayo ng peace sa Kanya, kung nagugulumihanan tayo sa ating mga problema, sa ating mga kaisipan, binibigyan niya tayo ng peace, binibigyan niya tayo ng love po. Sa mga taong hindi ka nais-nais mahalin, binibigyan niya po tayo ng love. Lahat na po ng fruit of the Holy Spirit,
yun po ang kung isabuhay natin ang the fruit of the Holy Spirit, yung ang buhay natin ay magbabago po. Kung yan ang ilalakaran natin ang kanyang fruit of the Holy Spirit po. Aha, Yan po. okay. Parang hindi mo naunawaan ang tanong. Kasi ang sagot mo, para sa atin. Isa sa diagram. Siya po yung advocate. Lumayan nato. Siya po yung nagbibigay po sa atin ng knowledge, tapos wisdom, tapos yung bigay niya po yung mighty counsel po, yung omniscient po. Okay. Tama po ba? Ah, Tapos yung discernment of the heart. sige. Tingnan natin yung sagot ng iba. Kung tama si Sister Flora. Basahin ang tanong. Unawain ang tanong, mga kapatid. Before po ba yan? Yung before po mag-glorify si Jesus? Or ano po, after? During ng kanyang ministry. Before siya mag-glorify. Before po siya mag-glorify kasi ministry po niya. Okay po. Sorry po. Sorry, pass. Sige, okay lang. Si Don, tingnan natin. Salamat, Sister Flora. Don. Yes po, magandang umaga po. Sa pagkakaintindi ko po dito sa tanong, kung ang Panginoong Hesus ay ating tagapagligtas, Savior, ano naman ang bahagi ng banal na Espiritu sa ministeryo ng Panginoong Hesus? So yung during the time of ministry ni Jesus Christ po to, yung sinasabi po dito ang pagkakaintindi ko po. And ayon sa ating diagram, I believe po yung kung tungkol po sa diagram, omnipresent po ang nakikita ko pong bahagi ng banal na espiritu sa ministry ng Panginoong Hesus. Kasi hindi nga po, di ba, lahat po, meron na po kahit na po nasa flesh pa lang po si Jesus Christ on that time sa ministry niya, meron na rin po siyang omniscient, omnipotent. Ang wala lang po sa kanya yung omnipresent po. Okay. Salamat, Don. Tingnan na, bigyan natin ng pagkakataon ng iba. Kung nag-agree kayo, yes. Would like to. Jo. Sabihin ko sa yung pangalan ng anak ko eh. Sige, Jo, go ahead. Morning po. Yes. Kasi ang question niyo po ayon sa ating diagram. Nandun na po lahat yung siya, omniscient, omnipresence, lahat ng yan po. At ang Holy Spirit is, sabi nga, He's the one who leads us in all truth, yung katotohanan po. Siya po yung nagli-lead sa atin, pero that during kasi na si Jesus po na siya nandoon parang time na yun po sa tanong niyo nga po. Okay. Yun po, He's the one who leads into all truth po. He's the one who leads. Yeah, po. Si Don naman ay omnipresent. Okay. Sige, salamat. Bigyan natin ng iba. Wina. Yes, Wina. Magandang umaga po. Para sa akin po ay tatlo po. Yung all-in na po ang bahagi ng Holy Spirit sa ministeryo ni Jesus. Kasi nung si Jesus ay nagministeryo, nandun na yung ang Holy Spirit ay omniscient, omnipresent, and omnipotent na po. Kasi nagagawa naman ni Jesus lahat yung kung ano yung naging gawain ng Holy Spirit. Kaya para sa akin po, yung tatlo po nandun, yung omnipresent, omniscient, and omnipotent po. Okay. Thank you, Wina. Si
Si Kat Reyes, yes. Pastora, Hmm. yung kasi binabasa ko po yun. Medyo nahirapan din po ako sa tanong po. Ang pinakatanong nyo lang po dito na kung ano po yung naging party po ng Holy Spirit, tama po ba? During the ministry of Jesus, di ba po? Based po doon sa diagram. Sa diagram lang po. Nakalagay oh. Ano naman ang bahagi ng banal na espiritu sa ministeryo ng Panginoon Jesus? Ayon sa diagram. Opo, sa diagram lang po magbe-base, 'di ba, Pastora? So, sa akin po omniscient. Kasi 'di ba po yung description po doon sa omniscient po is all knowledge, all wisdom, mighty counsel, discern every heart. Ano po, 'di ba during po ng ministry po ni Jesus, he can do all these things po. He might not be, kumbaga yung na-discuss po natin last week na hindi pa siya omnipresent kasi hindi siya nakikita everywhere. Pero he has the discerning heart po. Na to be able to parang know yung situation po ng mga tao na kahit malayo sa kanya. Yun po. Okay. Okay. Thank you. Si Pastora Ina. Yes, Pastora Ina. Ay, napindot. Try ka, Pastor. Nagtaas ka ng kamay tapos napindot. Sige. Hindi, try ko po. Ano po? So, kung ang Panginoong Jesus ay ating tagapagligtas, ano naman ang bahagi ng banal na spirito sa ministeryo ng Panginoong Jesus? Sa akin po, Pastor, is omniscient. Ano po? Discern po ng Panginoon, yung discern niya po yung puso ng bawat isa. Ano po? Katulad po dun sa babaeng makasalanan. No po? Sabi po ng Lord, bumato ang siyang walang kasalanan. No po? So, do not judge or you too will be judged. So, yun po yung para sa akin na naging part ng Holy Spirit. Ano po? Dahil alam po ng Panginoon ang puso ng bawat isa doon. So, yun po yung aking pagkaunawa. Ano po? Yun Okay. Thank you. At si Concha. Dito po, Pastora, sa akin pong pangunawa po sa ating katanungan, dalawa po yung aking napili dito, yung omniscient at saka omnipotent po. Kasi sa ating pinag-aralan at saka sa ating nakikita habang binabasa naman natin yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesus, nasa kanya yung fullness of the Holy Spirit at that time. So yung all knowledge, all wisdom, tsaka counsel, nandun sa kanya. But he is also all powerful. Bakit all powerful? Kasi at that time, nagpaalis siya ng mga demonyo, nagbuhay siya ng mga patay, at kung ano-ano pa yung mga ginawa niya para ipakita yung kanyang power bilang isang tagapagligtas po. So dalawa po, omniscient and omnipotent po. Okay, thank you, Concha. Ang ministeryo ng Panginoong, ng Holy Spirit sa buhay ng Panginoong Jesus. Yun po yung aking pangunawa po. Thank you po. Thank you. At si Vicky naman. Vicky. Kobayakawa, Japan. Good evening po, Pastora. Try ko lang din po, Pastora, sa aking kaunawaan po. Kung ang Panginoong Jesus ay ating tagapagligtas, ano naman ang bahagi niya? Ay bahagi ng banal na espiritu sa ministeryo ng Panginoong Jesus. Ayon sa ating diagram. Yung diagram o yung diagram ng banal na espiritu, Pastora, sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus, di ba po ang banal na espiritu ay may 3 persona po. Banal na Hindi persona. yung ministry ng Panginoong Hesus, ang banal na espiritu ay isa pala, Pastor, isa sa 3 persona ng banal na, yung sa Trinity po, Pastora, nakasama ang ating Ama, ang Anak, at ang banal na espiritu po.
na siyang nagbibigay ng kapangyarihan po at gabay sa ating mga Kristiyano po. Sa lahat po ng mga Kristiyano po. Tapos kanila sa ministeryo at paglilingkod po sa ating Panginoon po. Then sa sinasabi po dito na ano naman ang bahagi ng banal na espiritu sa ministeryo ng Panginoong Hesus. Sa ministeryo po ng Panginoong Hesus po, Pastora, ang banal na espiritu ay siyang naglalarawan ng kanyang kapangyarihan po at presensya po ng banal, yun nga po, yung presensya ng banal na espiritu sa pamamagitan ng yung mga ginagawa po ni Jesus po, yung mga nag-heal po, yung mga himala po. Tapos na yung sa propesya po. At yun na po, nagpapagaling po siya ng mga iba-iba po mga sakit. Yan po, ang pagkaunawa ko po. At sa yung si Jesus po ay ating Panginoon pong si Jesus po ay pinapagkalooban ng banal na espiritu upang matupad ang kanyang misyon po dito po sa, yun nga po, yung kwento po na mission po na magliligtas po sa lahat po, sa sangkatauhan po, yun nga po, sa sanlibutan. Yan lang pong pagkaunawa ko, Pastor. Pasensya po. Yeah. Thank you. Thank you. Evelyn Abdal. Good morning po, Pastor. Good morning. Sa akin po, nadidinig po ako? Yes. Okay po. Sa akin po yung omniscient po. Kasi the Holy Spirit was with Jesus during His ministry. The Spirit was with Jesus, yung companion niya and as a helper during yung journey niya sa kanyang ministry. And then the Holy Spirit was with Him since birth po hanggang sa matay siya, hanggang sa nabuhay siya, na-resurrect siya. The Holy Spirit was with Him. Sabi nga po dun sa sa John 14, 17, umpisan ko na lang po sa 16. Sabi po doon, I will ask the Father and He will give you another advocate who will never leave you. Sa 17 po, He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive Him because it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. But now you know Him because He lives with you now and later will be in you. So, yun po, sa akin po yung omniscient. Kasi po, during na nga po nung ministry ni Jesus, the Holy Spirit was there since birth po. Ayun lang po, Pastor. Amen. Salamat po. You're welcome. Amen. Sino pa nga? Si Arnalyn. Arnalyn, yes. Hindi na ako mag-open ng video kasi medyo maraming in-open dito na computer. Para po sa akin, Nay, yung tatlo po. Yung omnipresent, omniscient, tsaka omnipotent. Because hindi na po nalilimitahan ng physical body ang banal na espiritu. Sa akin po yung pagkakaintindi. Kaya po actually po madami naman pong scripture na mababasa kung kailan naging present yung tatlong yun during the ministry of Jesus. Lahat po nang sasabihin ko sa Matthew. So sa omnipresent po, alam ko po familiar po sa ating lahat yung faith ng Roman centurion. Sa Matthew 8 po yun, 5-13, nung pinagaling ni Jesus, yung paano bang tawag? Hindi ko naman masasabing alipin. Yung parang helper ng centurion, hindi po siya pumunta dun eh. He was not physically there. Pero gumaling po yung helper or alipin ng centurion. So, hindi siya nalimitahan ng distansya because the Holy Spirit went there to heal that helper nung centurion. Tapos yung sa omniscient naman po is
alam ko familiar din po sa ating lahat sa Matthew 19 yung mayaman na lalaki nagtanong siya, how can I inherit the eternal life? Alam ni Lord alam niya kasi sinasabi nung young man na mayaman na ginawa ko na po yan nung pagkabata. Pero alam ni Lord na may lacking sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus na ibenta mo lahat. Tapos sumunod ka sa akin. Yun yung struggle din kahit hanggang sa ngayon eh. Hindi mabenta lahat, hindi mabigay lahat at sumunod kay Kristo kasi laging may alinlangan, may naiiwan. Yun yung nakita ko po na omniscient kasi alam ni Lord, kahit hindi lang yun, lahat po tayo, alam na nadidiscern ni Jesus or ng banal na espiritu na may kakulangan ka pa at yun yung gusto niyang sabihin sa'yo. Pero madalas po talaga, napakababait po talaga natin sa Panginoon. Nakakalimutan natin na maging matuwid. So dapat po matuwid talaga. Yung sa omnipotent naman po na yung sa bleeding woman. Alam ko po yung faith niya yung nagpagaling sa kanya, pero imagine hindi nga siya agad napansin ni Jesus. Kung hindi niya nahawakan yung laylayan ng damit ni Jesus sa Matthew 9 po yun, Matthew 9:20-22. May kita niyo po talaga, may kita po nating lahat na kung gaano nagmanifest yung galing sa faith natin, napagaling siya ni Jesus. Applicable din po yun sa ngayon. Kaya po masasabi ko na yung tatlo, during the ministry of Jesus, andun po yung tatlo sa banal na espiritu. Yun po naging bahagi niya. Kasi po, yun lang naman po yung naging, kaya hindi po omnipresent si Jesus kasi of the physicality, kasi may body siya, may flesh. Pero during the ministry of Jesus, wala pong physical body ang banal na espiritu. Kaya hindi siya nalilimitahan. Yun po yung sagot ko, Nay. Amen. Good, very good. Thank you. At si Johnny. Yes, Johnny. Good morning po, Pastora. Sa akin naman po ay siguro po yung omnipotent po. Omnipotent. Okay. Kasi po, yun na po ang talaga eh. Yung physical body po ng Panginoong Hesus, yun, gaya nga po ng napag-usapan natin, nililimit niya yung ng ating Panginoon eh. Yung isang kanya hindi siya omnipresent. Pero sa pagiging omnipotent niya po, Almighty po eh. Lahat po nagagawa niya through this Holy Spirit. He can stop the storm. He can calm the wind, the waves. He can raise the dead through the help of the Holy Spirit po. Kasi siya po yung advocate. Siya po yung tagapamagitan sa lahat ng ginagawa ng Panginoon through the Father. Kasi everything naman po na ginagawa niya, he has the presence of the Father po eh. And he is the Father through the Holy Spirit po. Yun lang po. Ayan. Thank you. Thank you, Johnny. At ito naman, basahin natin ng mga nakasulat dito sa nag-message ng kanilang sagot. Ang Holy Spirit, kasabi ni Laida, kasama ni Jesus sa buong journey ng buhay niya sa lupa at sa pamagitan ng Holy Spirit, siya ay muling nabuhay. At dahil sa kanyang pagkabuhay, tayo ay naligtas. Ang Holy Spirit ang iniwan niya upang gumabay sa atin. Kaya po, omnipresent, omnipotent, omniscient. Okay, Webs naman, all spirit power Jesus to teach, giving instruction through the works of the Holy Spirit. Si Joe naman, di ba sumagot na si Joe? He is all in the diagram. Si Richard Vicencio o si Doc? Si Doc yata to. Companion and helper to make sure na si Jesus ang mag-glorify. Si Bebs ulit, omniscient, omnipotent. Parang hindi sigurado si Bebs sa sagot niya. At si Johnny, dagdag niya ang kanyang sagot ay, ang Holy Spirit is advocate of the Lord Jesus. So according to the diagram is omnipotent. Ayon. Si Wina naman, sabi niya, ang Holy Spirit, para sa akin ay omnipresent, omniscient, omnipotent, dahil ang Holy Spirit kay Jesus is without measure. Si Ninya, sa amin po ang nag-manifest yung three. Omniscient, that time, tinempt ni Satan si Jesus, pero sinagot niya salita ng Diyos.
which is yun ang omniscient ng Holy Spirit. Omnipotent, yung pinalayas niya ang word si Satan. Omnipresence, yung dinala siya sa iba't ibang lugar, pero kasama pa rin ang banal na Espiritu. Hallelujah. At si Pastora Ina, omniscient lang po nasabi ko, pero lahat po ito ang naging ministeryo po ng Holy Spirit. Si Galan Estrella, ang Holy Spirit, sinisilyuhan niya ang kaligtasan, nagtuturo sa atin, gumagabay, pinadadama niya ang believers sa maging true, strong sa faith, nagbibigay ng kaalaman at kalakasang mag-intercede sa atin, magbigay ng spiritual gifts, naranasan sa atin, nagbibigay ng buhay, ating faith upang tayo ay maging matatag sa pananampalataya. At si Joe, pag sumagot na kayo, sumagot kayo ulit, paulit-ulit. The Holy Spirit, omniscient, okay. Ano ba yun? Omniscient, omnipotent during the ministry of Jesus, and He is the one who leads all the truth. Ayun. Si Doc, o si Richard, si Chard po ito. Ayun, si Chard. Si Chard pala yung... Okay. Flora, Sister Flora, udyok, si Ricky. Okay, may udyok-udyokan pala dyan. Okay. Sabi ko nga, unawain ang tanong. Sa daming sumagot, dalawa lang ang nakaunawa ng tanong. Okay. Unawain ang tanong. So, basahin natin muli ang tanong. Kung ang Panginoong Hesus ay ating tagapagligtas, Savior, Redeemer, ano naman ang bahagi ng banal na Espiritu sa ministeryo ng Panginoong Hesus ayon sa ating diagram? Ang trabaho ng Holy Spirit while Jesus was doing His ministry on earth. Ayon sa ating diagram, kaya balikan natin ang diagram natin. No? Yung diagram natin, lahat ng ito ay karakteristik o katangian ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ng Diyos Ama, at ng Jesucristo. Jesucristo kasi, or Emmanuel, kasi pagkatapos ng namatay si Jesus. Pero nung siya ay hindi pa namatay, wala nga yung omnipresent, di ba? So ito yung buong katangian ng kanyang kapangyarihan. Ang tamang sagot doon, kay Arnalyn. Kasi ang Holy Spirit, dahil limited yung flesh, hindi pa na-redeem yung flesh. Dahil tao pa siya at the time. Nandun naman yung characteristic pero hindi niya magawa because of the flesh. The Holy Spirit is doing all this. Makikita mo sa kanyang pag-heal, makikita mo sa kanyang pag-show ng compassion, makikita mo sa lahat ng ginagawa ni Jesus. It's the Holy Spirit. Kasi sabi niya kay Nathan, this is a true Israelite. So how do you know me? I saw you before you came here. Before Philip told you, I saw you under the fig tree. Lord, sabi niya kaagad. Paano niya nakita? Ang omnipresent, wala siya noon kasi because limited siya ng body. But, tama si Arnalyn. The Holy Spirit is a spirit. He is both far and near. Far and near. He lives in Jesus. And he is joining with Jesus. He tells Jesus. He shows Jesus. He advises Jesus. He is the power behind the ministry of Jesus. All these omniscient, omnipotent, omnipresent. Amen. Naunawaan? Opo. Si Jesus Pastor, ang nakikita Amen. natin. Si Jesus ang nakikita natin. Hindi mo nakikita the power that is working behind is actually the Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit. Hindi ko sinasabing walang kapangyarihan si Jesus, pero habang siya ay Jesus, siya ang typical human being that can submit to the law of God, that can obey the law of God.
that can be the vessel of the Holy Spirit. Siya yung model na tao. Kaya the power of Jesus in his ministry, no? May si Vicky, sabi niya, siya yung power ng ministry ni Jesus. Tama yun. The power behind the ministry of Jesus is the Holy Spirit. Okay? It is the Holy Spirit. Siya yung nagbibigay ng knowledge. Mighty counsel, nagbigay ng discernment. Siya yung nagbibigay ng power. Siya yung nagbibigay ng omnipotence, ang Holy Spirit. Because the Holy Spirit is not limited by anything. Because He's the Spirit of God. Kaya nga, sa Hebrews 5, makikita mo that Jesus is knowing our weaknesses because He was subject to our weaknesses also. Ay. Makikita mo sa... basahin natin. Makikita, sabi ko makikita, ipakita natin. No? This is how to connect the Bible from all the books, the 66 books. Huwag mong pag-iba-ibahin. Sabi nga dito, Hebrews 5. No? Hebrews 5 from verse 7 hanggang 8. Sabi niya, while Jesus was on earth, He offered prayers and pleadings with a loud cry and tears to the one who could rescue Him from death. Sino yung umiiyak? Na katulad ni Jesus na humihingi ng rescue. Hindi ba tao yun? Tao yun. At this time, Jesus is fully flesh. Sabi niya, and God heard his prayer because of his deep reverence for God. Deep fear. Yung pagkatakot niya sa Panginoon. Even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. Ba't siya nag-suffer? Kung ginamit na niya yung pagka-Diyos niya. Hindi pa, kasi limited nga siya sa body. Kaya nga, He understood our suffering. No? Kaya nga, kaya niya tayong unawain ang ating kahinaan. Kasi He was a human being also. He was the model. No? Model natin siya. Kaya, pagdating mo sa Romans 8, sinasabi ng Panginoon, from 29 to 31, Romans 8 from 29 to 31, sabi ng Panginoon, that He wants us to be like His Son, Jesus Christ. Hindi imposibleng maging katulad tayo kung sundin natin kasi si Jesus is a human being through His flesh. Pero para lumabas yung pagiging Diyos niya, para magiging Jesus Christ siya, kailangan mamatay at muling mabuhay. Kailangan i-offer ang body to save us all. Kasi yun ang purpose. Yun ang ministry niya, to save us. Kaya lahat ng power at work na nakita natin kay Jesus, ang Holy Spirit yun. Hallelujah! Ganda. Naunawaan? Amen. Amen. Huwag kayong mag-alala. Ipapakita ko ang scripture. Ayan. To God be all the thank you, Lord, sa wisdom. Hallelujah. Finally, may nakasagot sa mga tanong. Agree ako kay Arnaline. Ayan. Wow, praise God. Okay. Papakita ko sa inyo ang kasagutan na yan. No? Okay. Isaiah 11, verse 1 to 2. There shall come forth a rod from the stem of Jesse, a branch that shall grow out of his roots. The Spirit of the Lord shall rest upon him,
the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge of the fear of the Lord. This is a prophecy of Isaiah of the coming Messiah. Propesya ito. So sa verse 1, itong rod from the stem of Jesse, galing sa lahi ni Jesse. Lalabas ang the branch. Okay, lalabas. Bakit siya the branch shall grow out of his roots? Kasi lalabas siya sa lahi pero hindi talaga siya kadugo. Nanawaan nyo? Doon siya sa lahi ni Jesse from the tribe of Judah. Si Jesse po ang tatay ni David from the tribe of Judah. Okay? Na kung saan puro hari ang lumabas doon. Sa lineage na yon ay puro hari. Ay may uusbong na branch. Bakit branch? Dahil sanga. May sasanga doon. Dahil hindi po siya kadugo. Hindi siya kadugo, pero linya. And that is the mystery. Hindi po nahaluan ng ating Panginoong Jesus ng dugo ng tao. Bagamat tao siya, hindi siya nahaluan ng mga makasalanang dugo. Siya ay pure. Kaya branch. Pangalawa, verse 2. At itong branch na ito, the Spirit, the seventh Spirit of God will rest upon him. Ano yon? The seventh Spirit. The Spirit of the Lord. The Spirit of wisdom. The Spirit of understanding. The Spirit of counsel. The Spirit of might. The Spirit of knowledge. And the Spirit of the fear of the Lord. Ang seventh Spirit, nandun lahat kay Jesus. Ano to? Anong characteristic ng power ng Holy Spirit? Puro Spirit to coming from the Holy Spirit. So ano characteristic ng power? Omniscient, omnipotent, omnipresent. Sagot. Tandaan nyo, school ito. Kailangan sumagot kayo. Ano sagot? Anong characteristic ng Holy Spirit ito? The Holy Spirit's power. Omniscient. Omnipotent, omniscient. Omnipotent, omniscient. Omnipotent po. Punta kayo sa diagram. Omnipotent. Saan po yung diagram? Omniscient ito. Yan kasi wisdom po. Ito wisdom. No. But the Spirit of the Lord is not wisdom, is not understanding. Iba po yon. So, pag sinabi mong the Spirit of the Lord, mag-rest sa Kanya, the Holy Spirit will rest upon Him. Bibigyan siya ng Spirit of wisdom, bibigyan siya ng Spirit of understanding, bibigyan siya ng Spirit of counsel, the Spirit of might. Omniscient bang Spirit of might? No. Omnipotent. Opo. Omnipotent. The Spirit of knowledge and the Spirit of the fear of the Lord. Kompleto binigay sa Kanya. Okay? The seventh Spirit of the Lord. Complete ang binigay sa Kanya. Omniscient, omnipotent, nasa Kanya lahat. Maliban lang sa omnipresent kasi ang omnipresent, ang Holy Spirit ang gagawa nun. Because of the flesh. Pero binigay sa Kanya ang Holy Spirit. All this power rests upon Jesus. Next, Matthew 3:13 to 17. Ito yung testimony na bumaba ang Holy Spirit. The seventh Spirit of the Lord. Sabi ito. When Jesus went to Galilee, the Jordan River, to be baptized by John. But John tried to talk to him out of it. I am the one who needs to be baptized by you, he said. So why are you coming to me? But Jesus said, it should be done. For we must carry out all that God requires.
So John agreed to baptize him. After this baptism, as Jesus came out of the water, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove, settling on him. O, di ba yun yung the Spirit of the Lord rest upon him? Yan ang Spirit of the Lord. Rest upon him. Oy, bakit one? Two yan, hindi one. Ay, teka, sandali. Ayusin muna natin. Mali yun. Okay. Bakit 1-1? Nagkamali. Yan. 1-2. Okay. Fulfillment of Isaiah 11:1 and 2. Bumaba ang Holy Spirit. And the voice from heaven said, "This is my dearly beloved Son, whom brings me great joy." Wow, ganda. Kinonfirm ni Lord na anak niya si Jesus. Yan ang patotoo na na-fulfill ang Isaiah 11:1 and 2. Bumaba ang Holy Spirit. Okay, next. Luke 4:14-21. Ang cross-reference ng Isaiah 61 verse 1. Then Jesus returned to Galilee. Ito, tapos na yung baptism niya. Mag-ministry na siya. Filled with the Holy Spirit's power. Kasi katatapos lang ng testing. Filled with the Holy Spirit's power. Nasa kanya na ang Holy Spirit. Ito din, nagsasabi na nilukuban talaga siya ng Holy Spirit. Reports about him spread quickly through the whole region. He taught regularly in their synagogues and was praised by everyone. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the scripture. Verse 17, the scroll of Isaiah the prophet was handed to him. He unrolled the scroll and found the place where this was written. The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives will be released, that the blind will see, and the oppressed will be set free. And that time the Lord's favor has come. And he rolled up the scroll, handed it back to the attendant, and sat down. All eyes in the synagogue looked at him intently. Then he began to speak to them. The scripture you've just heard has been fulfilled this day. Kinonfirm ni Lord na na-fulfill na ang Isaiah 11:1 and 2 at ang Isaiah 61:1. Si Jesus ang nagsabi, na-fulfill na. So ang nakasulat sa Isaiah 61:1, what is the characteristic of Holy Spirit's power? Hello? Ang Isaiah 61:1 yan, binasa ni Lord. The prophecy of Isaiah in chapter 61 verse 1. What characteristics of the Holy Spirit's power? Omniscient po. Omniscient. Ano pa? The Spirit of the Lord anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives will be released, that the blind will see, and the oppressed will be set free, and that the time of the Lord's favor has come. Omniscient and omnipresent. Omniscient, omnipresent. Paano yung iba?
Okay, nasaan dito ang omniscient? Nasaan ang omnipresent dyan? Look at your Bible and begin to see. Baka iba yung nakasulat sa Bible niyo. Pwede namang mag-react. Pastora, iba yung nakasulat dito. Hallelujah. Isaiah 61. Yes. Okay. I-identify nyo. Why so quiet? Hello, nandiyan pa ba kayo? Opo, nandito pa po. Amen po. Magtawag nga ako. Magtawag nga ako. Kailangan talaga tatawagin ng mga tao. Evelyn Abdal, maybe you can teach us, tell us. Pastora, wala pa po. Pinipigure ko pa. Pinipigure pa. Okay. Tawag kayo ulit. No worries. Rowena Folman. Hallelujah. Malilate na naman to sa trabaho si Rowena. Wala din. May mga sagot na dito sa messages. So okay. Sige. Okay. Omnipotent. Magaling. Ano nga, saan nga dito ang omnipotent, omnipresent? I-identify nyo nga. Si tatawagin ko. Nagtatago na silang lahat. Nagmini-mini mo ako dito. Yan, si hinahanap ko, hinahanap kita, Maynila. Hallelujah. Okay. Pastora, Yes po. yung omnipotent po yung sinasabi po dito yung that the oppressed will be set free po, standard lifter po. Oh, wow. Yes, standard lifter. Praise God. Amen. Saan ba yung iba? Hanap. That's good. Pastora. Yes po. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, omnipresent. Yan. The Spirit is omnipresent, yes. And then He has sent me to comfort the brokenhearted, omniscient. Omniscient, wisdom, yes. Counsel, yes. Balik ka sa diagram. Balik kayo sa diagram. Yes. Ano pa? Proclaim that captives will be released and prisoners will be freed. Omnipotent, Pastora. Yes, power. That the blind will see and the oppressed will be set free. Oppressed will be set free, standard lifter. Wow. Okay. And the favor of the Lord has come. Ano? Nasaan na? Ano yung iba? Praise God. Di ba nakita nyo? Because it is the Lord, the Holy Spirit is done this. Kaya nga, kasama ito sa pagtuturo ng Holy Spirit. Because speaking of the presence the presence of the Holy Spirit's power sa ministry ni Jesus. Amen? Naunawaan po ninyo? Amen. Yes po. Amen po. Wow. Diba? Ganon. So,
Kaya nga si Jesus, nirecommend niya ang Holy Spirit na ibigay sa atin ng Diyos Ama. Dahil ang Holy Spirit ang kasakasama niya sa kanyang ministry. At yun din ang gusto niyang maging kasama natin pag alis niya. Naunawaan niyo na ang scripture. That the Holy Spirit has always been present where Jesus is. Kaya sabi niya, the scripture you have just heard has been fulfilled this very day. Wow, ang ganda. Praise God. Okay, next time we'll talk about the names of the Holy Spirit kung okay na kayo. Pero sa ngayon parang nagahang muna. Sige, mag-question. Para sumiksik sa kalamnan ng ating mga utak. Maisiksik sa ating kokote. Tanong. May tanong? Ayaw na nilang magtanong. Ano yung mga confusion nyo? Saan na-confuse? Walang na-confuse? Actually, Pastora, na-confuse kami minsan sa question, pero after answering, Sa tanong. tapos may paliwanag nyo na po, nalilinawan na po kami. Okay. Ayun, tricky lang akong magtanong, no? Tricky lang ang aking mga question. Pero those are the kinds of questions you should ask yourself para maunawaan nyo nasaan ba talaga ang Holy Spirit sa time ni Jesus. Nandun pala, katabi lang niya. Kasama. Hindi po nawawala. Ang Holy Spirit ay hindi suddenly dumating nung si Jesus ay paalis. It's always been there from the beginning. Okay? It's always been there. At siya yung kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos Ama. Nasasama sa Kanya. Ay sasama kay Jesus. At siya din ni-recommend ni Jesus na sumama sa atin. Di ba? Kaya nasasabi ni Jesus, ang John 14:12-13-14. Anong sinabi sa John 14:12-14? Kasama pa rin ito. Anong sinabi dyan? John 14. Kaya nga, pag ang ministry mo, pag naunawaan mo itong pag-aaral na ito, madali na lang ang ministry mo. Kasi you will be dependent on the Holy Spirit. Okay, John 14:12 hanggang 14. Verse 12-14. I tell you the truth. Anyone who believes in me will do the same works I have done, and even greater works, because I'm going to the Father. I'm going to be with the Father. You can ask for anything in my name, and I will do it, so that the Son can bring glory to the Father. Yes, ask me for anything in my name, and I will do it. Bakit niya nasabi yon? Kasi he was ready to give the Holy Spirit, who can do everything absolutely. Kaya sabi niya, I will do it. He was telling us, ask the Holy Spirit from me, and I will do it. Ang ganda. Dalawa lang silang may Holy Spirit at the time ni Jesus. Sino ang isa? John the Baptist po. Yan, si John the Baptist at si Jesus lang. Si John the Baptist ay the fullness of the Holy Spirit. Si Jesus, the Spirit without measure.
Si John the Baptist, hindi niya binahagi ang anointing ng Holy Spirit. Hindi niya binahagi. Pero si Jesus, sabi niya, hingin mo sa akin, ibibigay ko the Spirit without measure. Ipinakita ko lang ang works ng Holy Spirit during the time ng ministry ni Jesus. And Jesus is promising us that we can do even greater than what He did. Amen. Hallelujah. Di ba napakaganda? Ganda po. Kaya nga pinakita natin yung diagram ng power ng Holy Spirit. Kasi all that can manifest sa atin. Wow, ang ganda. Hallelujah. Kaya sabi ni Lord, ask anything. Heaven is the limit. Not even the sky. Heaven is the limit. Grabe ang pagbibigay, ang generosity ni Jesus sa atin. Amen? Naintindihan po ba yun? Amen. Amen po. Amen po, Pastora. Hallelujah. Ilan bang mga tao? 66. Wow. 66 gadgets. Thank you, Lord. Hindi ibig sabihin na 66 katao, more than 66 katao ang nandito. No? More than. Gadgets lang yan. Pero I don't know how many people are watching in one gadget. But praise God. I want to know kung naunawaan nyo talaga. Kung hindi, babalikan natin. Naunawaan po? Amen. Amen po. Glory to God. Napakaganda po. Amen. 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 Hallelujah. More pa, Pastora, para tumatak sa aming isip. Mag-ask ng question. Kaya nga hinay ako eh. Uy, nag-cause ng brownout. Na-pull yung power. Saan ang nagalaw mo? I think dito. Hindi. Sorry, nag-cause ng brownout. But anyhow. Okay. Hindi mo na ako tatawid sa names of the Holy Spirit. Kasi, ano na yun? Understanding muna tayo ng the power of the Holy Spirit. Ngayon, nakita na natin ang power of the Holy Spirit behind sa ministry ni Jesus. Ngayon, naunawaan na natin. At binibigay ni Jesus yun sa atin. Ayun naman. Next week, we will talk about the names of the Holy Spirit. Kung paano nakakaapekto sa ating paglakad bilang true believers. Amen? Excited ba kayo? Excited po. Amen po. Hallelujah. I pray po na pag natapos po itong School of the Holy Spirit, ay magkaroon kayo ng longing to be with the Holy Spirit. No? Magkaroon ng relationship sa Kanya. Kasi intense po itong pag-aaral sa totoo na. Itong Holy Spirit na ito. We have given this teaching that's so intense. Don't you agree? This study is intense. Hindi kayo nag-agree. Amen. Amen po. Well, praise God. Okay. So, okay, kung wala na po kayong tanong, maaga po akong magpapaalam. Pero, mag-screenshot muna po tayo. Ayan. Thank you. Isang ngiti. Huwag po ipakita ang mga bungi. Ngiti lang. Praise God. Ayan, kung gusto niyo makita sa camera, magbukas po kayo ng inyong camera ng 3 beses. Pangalawang beses na po ito. Hallelujah. At makikita niyo ang inyong mga itsura sa ating GC. Isa pa po, minsan pa.
Ayan. Praise God. Maraming salamat mga kapatid. Ayan, kitang-kita yung mga smile, yung mga nagbukas ng camera. Okay, thank you. Thank you po, Pastora. Thank you, thank you. Salamat po, God Pastor. bless po. Hallelujah. Hindi pa tayo nagpaalam eh. Ayan. So, tingin natin si Ganda. Mildred Sembrano. Mildred Sembrano, pwede mo ba kami manalangin bago tayo magtapos? Busy yata si Mildred. Mildred, pwede ka ba manalangin? Wala. Wala si Mildred. Hanap tayo ng ibang manalangin dito. Delna, panalangin mo tayo. Okay, let's pray. Father in heaven, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na pinagtipon-tipon mo kami, Lord God. Lord, we pray na lahat ng aming napag-aralan ay tuminong sa aming puso't isipan, Lord, at magamit namin ito sa pang-araw-araw naming buhay, Lord God. With the Holy Spirit, guide mo kami ulit. Lagi, Lord. At Lord, Holy Spirit possess our body, our soul, and our mind. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Sige lang po. Sige lang po kayo. Busy daw si Mildred. Amen. Maraming salamat mga kapatid. At muli magkikita po tayo next week. Huwag po kayo mawawala. Pag-uusapan na po natin ang names of the Holy Spirit. Next week. Wala po Thursday. po. Nga pala. Thursday po po. Sa Thursday. Walang Thursday? Meron. Thursday. Meron. Nagkamali ang kalendaryo ko. Kala ko, Pastora, May siyempre. gagawin yata si Pastor. Alam ko nga pala, may sem break eh. Sem break. Sem break, agad na. Summer break. Summer break. Sige. God bless mga kapatid. Bless po. Thursday. Maraming salamat. Good night. Good night. Good night. Po, Pastor. Yes.